Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sumong adlaw sang Lunes, Pebrero 23, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Nagkaroon sa aton balantayan kag mga mainit nga mga pangulong dinalan. RDRRMC ginpasaka na sa red alert status bilang pagpanghanda sa ASEAN 2026. Kanban igapatuman sang PNP sa Iloilo City kabahin man sang security measures sa ASEAN meetings. Face-to-face classes sa syudad sang Iloilo suspendido sa Pebrero 25 tubtob 27 bangod man sang ASEAN meeting. 53rd Parao Regatta Festival formal na nga nagbukas. Kapin 40 ka Parao lauman nga magapasundayag sa Parao Sailing Competition. Duwa kagatos ka mga scouts ng BSP Iloilo Council nagtipon sa Zaraga para sa ginhiwat nga Youth Forum. Road closure igapatuman sa trillion peso march sa maabot nga Pebrero 25. Iloilo nagpanguna sa ani sang mais sa Western Visayas sang tuig 2025. Kontribusyon sa mga Chinoy sa kadalagan sang Bacolod City. Pasalamatan ni Mayor Gasataya. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipasaka na sa red alert status sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kung RDRRMC Western Visayas ang Operation Center sini sugod sa Pebrero 22 bilang pagpaganda sa 49th meeting sang High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration nga hiwaton sa siyudad sang Iloilo sa maabot nga Pebrero 25 tubtob Pebrero 27. Ang pagpasaka sa red alert kinahanglanon agud mapasiguro nga madasig ang koordinasyon sa mga ahensya kag mga personnel sa pagresponde sa anuman nga emerhensya. Sa idalom sang red alert status gina-activate ang operation centers, ginpatuman man ang full staffing sa mga ahensya nga magaresponde kag madasig ang ila koordinasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpatuman na sang Philippine National Police ang gun ban sa siyudad sang Iloilo bilang kabayan sa mga security measures para sa hiwaton nga 49th meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration. Sa idalom sang gun ban, ginsuspende ang permit to carry firearms outside residence o kon PTC-4 sa Iloilo City halin Pebrero 20 to Marso 1 subong nga tuig. Mga miyembro sang PNP, AFP, kag iban pa nga law enforcement agencies nga naka-duty ang otorisado lang nga magdala sang armas. Katuyuan sang pulo kadlaw nga gun ban nga masiguro ang katawhay samtang ginapatigayon ng ASEAN meeting sa Iloilo. Nagapanawagan man ang kapulisan sang suporta kag kooperasyon sang pumuluyo agod mangin matalunsay ang paghiwat sang ASEAN meeting sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Igapatuman sang suspensyon sang face-to-face classes sa tanan nga level sa siyudad sang Iloilo halin Pebrero 25 tubtob 27. Ini matapos ginaprubahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang rekomendasyon sang kapulisan nga ipaiway ang face-to-face classes sa siyudad agon maghatag ligwa sa hiwaton nga siyan meeting sa Iloilo City. Suno sa alkalde ang pagpatuman sang suspensyon sang klase agod mahagan-hagan ang lakat sang trapiko sa syudad kay agod mapasiguro man ang seguridad sa mga delegado nga magapasakop sa kayuwatan pati na sa mga estudyante kag publiko. Sa sulod sang 3 ka adlaw ginahinyo man sa mga eskwelahan nga temporaryo nga mag-shift sa online kag alternative learning modalities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 53rd Parao Regatta Festival formal na nga nagbukas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Kapin 40 ka paraw ang ginalauman nga magapasakop sa Parao Sailing Event sang Parao Regatta Festival sa Marso 1. Sa ang rehiyon karon sang Radyo Pilipinas Iloilo ginpahayag ni Dr. Roberto Somoza, head sang Parao Sailing Event sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, nga pareho lang sang nagligad nga tuig ang numero sang mapasakop sa Parao sa sailing competition sininga 2026. O kung posible magsubra pa kung may makahingagaw intra. Sa Malay Aklan pa lang siling ni Somoza 11 ka Parao ang ila ipadala para sa kompetisyon. Sa karon almost ready na ang IFFI sa highlights ng festival kag may pila na lang kabutang nga ginaplantsa. Masaksihan ang paindis-indis sa baybayon sang Arevalo alas 7 sa aga sa Marso 1. May ara inisang 3 ka kategorya ang A, B kag C na nagadepende sa kalabaon sang Parao. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga nagbukas ang selebrasyon sang 53rd Parao Regatta Festival sa distrito sang Arevalo sa naligad nga Domingo, Pebrero 22. Napuno sang madinuagon na costumes kag performances ang opening program maging patigayon sa distrito sang Arevalo. Nagpakita sang ila teaser performance ang 5 ka grupo nga magapasundayag sa Sinamba sa Regatta. Ini ginalakipan sang grupo Sidlangan kag Sidlangan Dance Company, grupo Bailarines del Mandurriao sang Mandurriao National High School, grupo Ilonggo del Salatores sang Aladoni National High School, Sentinelas di Haro sang Haro National High School, kag grupo Danza Forteza sang Fort San Pedro National High School. Hiwaton ang Sinamba sa Regatta sa maabot nga Pebrero 28 sa Iloilo Freedom Grandstand. Samtang ang highlights naman sang Parao Regatta Festival kaangay sang Parao Sailing Competition hiwaton sa Marso 1 sa distrito sang Arevalo. Sa yamin sa igin pahag ni John Lex Bayumbong, chairman sang Parao Regatta Festival, nga ang tema sa selebrasyon subong nga tuig amo ang Sailing Forward Guided by Tradition, nagatag sang dako nga importansya sa kasaysayan kag paglayag kag mga tradisyon sang Parao Regatta nga ginakabig pinakatigulang nga sailing event sa Asia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtipon sa banwa sang Zaraga ang pila ka mga scouts nagikan sa nagkalain-lain nga mga bulutuan nga nagpasundayag sa Boy Scout of the Philippines Iloilo Confessor Council. Ini para sa karon nga tuig nga Council School Youth Forum sa diin gid presentar sa mga scouts ang ila mga luyag igapatuman nga proyekto para sa komunidad. Nangin palagyan man ang aktibidad para mahana sa mga scouts sa parliamentary procedure sa diin ginpasar ang pila ka policy resolution. Ginhiwat ang mga aktibidad sa pagpili isang 2 ka Council Scout representative sa isa ka opisyal voting delegate kag 2 ka observers ang BSP Iloilo Council sa hiwaton naman nga Regional Youth Scout Forum. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, road closure igapatuman sa trillion peso march sa maabot nga Pebrero 25. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagpagawas ang traffic advisory ang ICTTMO para sa trillion peso march sa February 25. Sandig sa advisory,
May ara sang food parade kag prayer rally sugod alauna sang hapon sa among nga petsa. Ang ruta magalabay sa Iloilo Provincial Capital Bonifacio Drive, padulong sa Luna Street, tubtub E. Lopez Street, diretso sa Haro Plaza sa atubang sang Haro Cathedral. Kadungan sini, ginapangabay ang mga motorista nga maglabay sa mga alternatibo nga ruta padulong sa mga kaladtuan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Regional Emergency Operations Center ginpaydalo man sa red alert status bilang preparasyon sa ASEAN Summit sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenyeta. Ginpaidalom sa red alert status ang Regional Emergency Operations Center sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 bilang preparasyon sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit nga pagahiwaton sa Iloilo City. Epektibo Pebrero 22, ginpaidalom sa red alert ang DSWD Field Office REOC nga magalawig tubto Pebrero 28 bangod sa paghiwat sa 49th High Level Task Force on ASEAN Economic Integration meeting sa syudad kag matapos sa ginpaidalom sa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC. Pahayag sang DSWD6 nga ang pag-activate sang EOC kabahin sang disaster preparedness kag response agud masiguro nga mayara sang husto nga mga mekanismo para maprotektahan ang mga delegado, komunidad kag stakeholders sa paghiwat sang 2026 ASEAN Summit sa syudad. Samtang nagiot man ang Regional Office ang briefing sa pagpanguna ni DSWD Field Office 6 Regional Director Joselito Estember kag Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya kaupod ang Disaster Response Management Division o kon DRMD sang DSWD6 kung sa diin ginpatpat ang weather updates, operational priorities, logistics readiness kag administrative preparations agud mapasiguro ang maayong koordinasyon sa tios sang regional nga aktibidad. Ginpresenta man sa briefing ang epekto sang Sherline kag Northeast Monsoon nga nakaapekto sa pila ka bahin sang Visayas. Bilang kabahin sang preparasyon, may naka-standby nga pondo kag relief stockpiles sa bugos nga rehiyon ang DSWD6. Sa sa report, may kabugusan nga masobra sa 144,000 ka family food packs kag masobra sa 23,000 ka ready-to-eat food items nga available, lapit ang masobra sa 20,000 nga non-food items nga gibutang sa regional warehouse kag 69 ka preposition sites sa mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo nga naglabot sa kabugusan nga masobra sa 146 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo nagpanguna sa ani sang mais sa bilog ng Western Visayas ang tuig 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torichante. Nanguna sa anis ang mais sa Western Visayas sa tuig 2025 ang Iloilo sandig sa pauna nga datos sang Philippine Statistics Authority. Base sa report, 55.1% o kon 24,710 hectares sang ani sang mais sa Western Visayas nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ginsundan ini sang Capiz nga may 37.7% o kon 16,921 hectares. Mas madubo naman ang kontribusyon sa iban pa nga probinsya. Ang Antique may 5.1% o kon 2,279 hectares. Guimaras nga may 1.2% o kon 534 hectares. Kag Aklan nga may 0.9% o kon 392 hectares. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasalamatan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kontribusyon sa Filipino-Chinese community sa mga nangin kadalagan sang syudad. Ang pagpasalamat ginpalabot sa alkalde kadungan sang paghiwat sang Bacolod Jata Festival sang nagdigan nga weekend. Sunod sa alkalde ang Bacalao Jet Festival ginhiwat para maghugpong iselebrar kag ipasundayag ang Bacolod City. Lakip sa mga aktibidad subong nga tuig ang festival display competition kag sa publiko sang Walls of Fortune mural nga nagasimbolo naman sang paglaom kag paghiliusa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Diocese of Haro ginasaulog ang ika-45 nga anibersaryo matapos ang koronasyon canonical ni Nuestra Señora de la Candelaria
ni Pope St. John Paul II. Radyo Pilipinas, report. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Ginsaulog sang Archdiocese of Haro ang coronation canonical sa Milagroso nga imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria, patrona sang Haro kag Western Visayas sang Pebrero 20. Bilang pagdumdum sa sininga kahiwatan kung sa diin mismo si Pope St. John Paul II ang nagkorona sa imahe, isa ka misa ang ginhiwa sa pagpanguna ni Most Reverend Medifil Billones, Archbishop sang Haro nga ginsundan sang Lucernarium o Service of Light kag prosesyon padulong sa balkonahe kag shrine. Pagkatapos iniisa ka koronasyon sa imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria, ang ginhiwat kung sa diin ginusar ang korona, naging gamit mismo 45 katuig na ang nakaligad. Madumduman nga tuig 1981, mismo si Pope St. John Paul II ang nagkorona sa imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria de Haro kadungan sang apostolic visit sang Santo Papa sa pungsod. Tubtub karon ang imahe nagapabilin nga nagaisahanon nga Marian image sa Pilipinas nga canonically crowned sang isa ka Pope kag Santo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. PDRRMO antike ginklaro nga wala sang kumpirmado nga ashfall sa probinsya sang gikan sa Bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita. Klaro sang Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Antique nga wala sang may nabalhag nga ashfall sa probinsya sang Antique matapos magbugas ang abo sang Pebrero 19 ang Bulkang Kanlaon sa Negros. Sa ginpagwa nga official statement, nagpahayag ang opisina nga wala sang kumpirmado nga ashfall sa Antique sa tunga sang nagalapta nga impormasyon online nga nakalabot ang abo gikan sa bulkan sa Antique. Pahayag pa sang opisina, ang mga naglapta nga impormasyon hindi beripikado kag hindi husto. Nagpasalig naman ang PDRRMO Antique nga ginabantayan ang sitwasyon kaupod ang gobyerno nasyonal. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 139 ka mga tourism workers sa Sipalay, Negros Occidental nga napektuhan sa bagyong Tino nagbaton sang financial assistance nagikan sa DSWD. Radyo Pilipinas News. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbaton sang financial assistance ang 139 ka tourism worker gikan sa Sipalay, Negros Occidental nga naapektuhan sang bagyong Tino. Ang assistance sa idalon sang emergency cash transfer sang DSWD Negros Island Region. Kada isa nagbaton sang tig 10,325 pesos kung sa diin naglabot sa masobra sa 1.4 million pesos ang kabilugan nga assistance nga ginpalabot sa mga benepisyaryo. Tinutuyo sang paghatag sang financial assistance nga masustenera ang adlaw-adlaw nga kinahanglanon kag buligan ang mga trabahador sa turismo sa ila pagbangon sa nanginhalit sang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pinpaidalom sa red alert status ang Regional Emergency Operations Center sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 bilang preparasyon sa ASEAN Summit nga hiwaton sa Iloilo City sa Pebrero 22. Ginpaidalom sa red alert ang DSWD tubtob Pebrero 28 bangod sa paghiwat sang 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration Meeting sa Iloilo City. Pahayag sang DSWD Field Office 6 nga ang pag-activate sang EOC kabayan sang disaster preparedness kag response agud masiguro nga mayara sing husto nga mga mekanismo para maprotektahan ang mga delegado, komunidad kag mga stakeholders sa paghiwat sang ASEAN Summit. Samtang naghiwat man ang regional office ang briefing sa pagpanguna ni DSWD Field Office 6 Regional Director Rosalito Estember kag Assistant Regional Director for Operation Catherine Lampria. Kaupod ang Disaster Response Management Division kung sa idin ginpatpat ang mga weather updates, operational priorities, logistic readiness kag administrative preparation agud mapasiguro ang maayo nga koordinasyon sa tion sang regional nga aktibidad. Ginpresentar man sa briefing ang epekto sang shear line kag northeast monsoon nga nakapekto sa pila ka bahin sang Visayas. Bilang kabahin sa preparasyon may nakastandby man nga pondo nga relief stockpile sa bugos nga riyon ang DSWD. Sandig sa report may kabugusan nga 144,836 ka family food packs, 23,339 ka ready to eat food
kag lakip ang 20,721 ka non-food items nga ginbutang sa regional warehouses kag 69 ka preposition site sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo nga naglabot sa kabugusan nga masobra 146 million pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ginpagwa nga air sampling sa Environmental Management Bureau kon EMB Negros Island Region sa Pebrero 20 yara sa good tubtub fair ang air quality nga namonitor sa mga lugar malapit sa Bulkan Kanlaon pagkatapos ini nga maglupok sadtong Pebrero 19 sa air quality monitoring results ang Araal Station nakabalag sang fair samtang good naman ang La Castellana Station amo man ang evacuation centers nga nahamtang sa Bago City kag sa La Carlota. Padayon ang pagmonitor sang opisina sa kalidad sang hangin sa mga komunidad sa Negros kasunod sang paglupok sang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sports facilities nga usaron sa 2026 Webra Amit sa Pasig City gin inspection. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Naghiwas ang inspeksyon sa mga sports facility sa Pasig City nga usaron sa nagahilapit nga 2026 Western Visayas Regional Athletic Association o kon Wivra Amit. Ginpangunahan ni Pasig City Mayor Stephen Palmares ang inspeksyon sa mga pasilidad sa Damlaglang kaupod Sanday Engineer Edward Oren sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH 2nd Engineering District, Pasig City Sports Director Randy Palomaria, kag Pasig City Engineer Agnes Hope Palmares. Lakip sa ginlantaw ang kahandaan kag nagapadayon nga improvements sa Pasig City Sports Complex kag ibang pang playing venues, lakip ang Man-8 Elementary School kag boxing ring sa Pasig City Sports Center. Hiwaton ang Wivra Amit sa Marso 16 to 22 nga panagbalayan sa Pasig City. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkampiyon ng radio broadcasting team sa Pototan National Comprehensive High School sa English category sa Regional Schools Press Conference nga ginhiwat sa siyudad sang Iloilo. Ang team ang ginabugusan ni Mark Eugene Aranyador, Juicy Rose Lumitilio, Mervy Elgen Pakliba, Ronen Grecia, Denise Don Rubin, Migs Teo Ezekiel Sumaria, kag Kian Clint Liavore. Ang coach ng team mo si Mary Claire Gayo. Hakot Awards man ang Pototan National Comprehensive High School sa Special Awards. Nakuha ang bulutuan ng Best Technical Application, Second Best Infomercial, kag 5th Best Script. Samtang Best Technical Director naman si Migs Teo Ezekiel Sumaria. Second Best Anchor si Mark Eugene Aranyador. Second Best News Presenter si Elgen Mervy Paklibar. Kag 5th Best News Presenter si Denise Don Rubin. Sa pagkampiyon sang team, igatiglawas ang Pototan National Comprehensive High School ang Region 6 sa National Schools Press Conference nga hiwato naman sa Ormoc City, Leyte sa maabot nga Abril subong nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:24 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Lunes, Pebrero 23 na kita tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa aton sini nga mga nagaupod sa Facebook Live kag sa aton mga followers. Padayon lang kamo sa pag-follow kag pag-share, pag-like sa aton sini nga Facebook page. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Maclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.